he will come back begging na makasama ka. Yes. Magmamakaawa siya utol na makasama ka. Ito, based sa psychological studies, na ito talaga yung magiging resulta sa isang tao, lalong-lalo na sa isang lalaki. Na based na rin sa pag-aaral utol which is tested and proven na ito talaga din yung magiging impact sa isang tao kung maggagawa mo yung bagay na ito. So ito ngayon, isisiwalat natin sa inyo kung gusto mo talagang magmamakaawa yung isang lalaki or yung partner mo sa'yo na makasama ka. Okay, so ito ngayon, make it sure nyo lang utol na you treated him right. Okay? Na tinrato mo siya ng maayos. Kagaya na lang sa pag-aaruga, sa pag-aasikaso, sa pag-aalaga, and tumutulong ka rin sa kanya financially. Yes. Ito kasi, kahit sabihin man natin na Kuya Kiko, uy, teka lang, parang pareho na rin yan Kuya Kiko na ginagawa ko yung lahat-lahat sa kanya. So paano siya ngayon magmamakaawa sa akin? Paano niya ako ngayon na hahabul-habulin na para magsasama kami ulit? Yes, ito nga. Kung titignan natin, yes, di ba? Na parang ganun na rin yung tema. Na aasikasuhin mo siya and then financially tumutulong ka. Pero take note mga utol tulong. Okay? But huwag na huwag mong agawin yung rule or yung responsibilidad ng isang lalaki. Pwede mo siyang tulungan but never mo talagang agawin. Okay, take note tandaan nyo yan. And then yung isa pa dito is kailangan nyo ring tandaan na talagang maghahabol or magmamakaawa po yung isang lalaki once na yung sanhi ng paghihiwalayan ninyo ay siya ito yung umatras. Pero ito na ngayon, yung pinaka-importanting bagay sa lahat-lahat, na sa oras na siya ay umatras ay inayawan mo na rin. Yes. So psychologically, magte-take effect po ito once na ito yung nangyari. Natiyak, babalik at saka babalik po yan sa'yo, magmamakaawa na para makasama ka. Uulitin ko, na kapag yung sanhi ng hiwalayan ninyo is yung siya itong umayaw and bigla mo na ring inayawan. Yung tipong hindi ka na naghabol. Yung tipong hindi ka na nagmamakaawa. At saka hindi ka rin itong nanguna na kumalas sa kanya. Kundi siya na itong umayaw sa'yo. Kahit sa pamamagitan lang ng kanyang gawa utol na binabaliwala ka na. Yes, or ina-ignore ka na. Like for example, 3 weeks or 1 month na parang wala ng communication, then dito mo na rin siya aatrasan or umaatras ka na. Na ganun dapat yung mangyayari. Hindi yung bigla ka nalang magsasawa sa kanya na walang kadahil-dahilan or kung minsan ikaw pa itong magloloko. So paano ka talaga hahabulin ng lalaki pag ganyan ang mangyayari, di ba? So make sure nyo lang din talaga na ganun po yung mangyari. Kasi yun at yun talaga din yung magiging resulta. Na babalik at saka babalik siya sa'yo. Kahit sabihin man natin na ginawa mo yung pag-aaruga, pag-aasikaso, pag-aalaga and tinulungan mo siya financially. Kahit nagawa mo na yon, pero kapag marunong ka ring huminto or tumigil, ay dito na talaga lalabas yung pagkakaroon mo ng respeto sa iyong sarili. Na mag-twist yung lahat-lahat, na magbabago yung lahat-lahat. Hindi yung nauwi kayo sa hiwalayan na nagmamakaawa ka. Kasi kung yun po ang nangyari na nagmamakaawa ka utol, na para balikan ka niya or naghihintay ka lang din kung kailan siya babalik, ay tiyak, hindi po yan magbebeg sa'yo para makasama ka ulit. Yes. So that's why kailangan is yung pinakahuli ninyong nangyari sa hiwalayan ay siya itong umatras and then tinuldukan mo na rin. Hininto mo na yung pag-aalaga, hininto mo na yung pag-aaruga, hininto mo na rin yung pag-aasikaso sa kanya or pagbibigay sa kanya financially. Kasi may nakausap pa nga ako na kahit binabaliwala na siya ng lalaki ay tuloy-tuloy pa rin siyang pagbibigay or pagpapadala ng pera sa lalaki. Dahil gusto niya talagang maagaw yung atensyon ng lalaki na yon sa pamamagitan na kulang nilang is parang binibili niya ng pera. So hindi po ganun. Kasi mababaliktad ng utol
Kagaya sa sinabi ko kanina, huwag na huwag mong agawin yung rule or duties and responsibilities ng isang lalaki. Sa pagmamahala, no, which is, yun po yung nature namin. Na yun po yung frame namin. Na huwag talaga ninyong aagawin. So ngayon, kung dahil lang sa takot kang mawala siya, magpapadala ka palalo. So pareho lang ito sa sinabi ko kanina, na hindi po siya magmamakaawa na para bumalik sa'yo, na para magsama kayo ulit, kapag ikaw mismo ay nagbebeg. Na babe, ito, pinapadala kita ng pera, please lang. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpapadala ko sa'yo para hindi ka lang mawala. Nako, hindi po yan utol babalik sa'yo para magmamakaawa. Kundi, pwede kang babalikan para gamitin at saka pagsamantalahan. Hindi yung para magsama pa kayo. Pero yes, kung minsan, may bumabalik din para gamitin ka lang. Hindi kasi lahat ng mga bumabalik is dahil sa pagmamahal. Kundi yung iba ay bumabalik dahil alam nila. Na ikaw itong pwedeng pagsamantalahan or pwede pang gamitin habang kumukuha siya ng buwelo. Kumbaga pa nagiging backup plan ka niya. Kumbaga pa is nagiging reserba ka niya. Na yun talaga yung pinaplano niya dati pa lang. Na kung mag-failure man siya, na kung sumablay man siya sa bago niya, na kung sumablay man siya sa plano niya, like for example kahit wala mang bago, kahit wala mang someone, is kung halimbawa mas pinili niya yung family niya, mas pinili niya yung trabaho niya, kasi nga gusto niya mag-sarili muna, or gusto niya mapag-isa muna. So ngayon, kung babalik lang siya, isigurado, yung pagkakaroon niya ng desisyon na ganon is failure po yun. And that's why ito na ngayon bumabalik siya sa'yo. So, nakasaad na po ang lahat-lahat ng ito na kung sakali man na mag-fail talaga ay may babalikan siya. So, okay na ba sa'yo utol na ganun lang yung magiging kahahantungan mo? Na ganun lang yung magiging posisyon mo sa kanya? Yes, reserba na lang. Spare tire. Gagamitin na lang kung kailan niya gusto. And then, pagsawaan ulit, itatapon kung sawang-sawa na siya sa'yo. Yes. So, ganun pa man sa sinabi ko kanina, kung bakit kailangan mo rin gawin na maging maaruga ka, maasikaso, mapag-alaga, and tumutulong financially. Kasi, hindi rin lahat ng babae ay ganun. Kung minsan, yes, kahit sabihin man natin na tumutulong financial, is yung iba ay hindi talaga marunong sa pag-aaruga, sa pag-aasikaso, at saka lalong-lalo na sa pag-aalaga. Kasi yan po yung feminine frame ninyo. So hindi mo ito pwedeng ipagtanggi utol na i-deny mo na Kuya Kiko. Ayoko rin syempre na gano'n na tagapag-alaga na lang, ganito ganyan. Pero yun po kasi ang nakasaad din sa inyo. Yun din po yung rule ninyo or duties and responsibilities. So kung hindi mo ito gagawin, lahat-lahat utol, kahit sabihin man natin Kuya Kiko, nagawa ko na nga lahat-lahat eh. So kahit nagawa mo man lahat-lahat, pero kung hindi ka marunong huminto, hindi ka marunong umatras, hindi ka marunong tumigil, habol ka pa rin ng habol, lahat ng mga pinaggagawa mo, na pagbuo sa kanya lahat-lahat ay mawawalan po yun ng silbi. Yes. Okay? So sana'y malinaw sa inyo, o sana'y naintindihan ninyo yung video na ito, kung ano yung ibig kong sabihin. That's why kailangan nyo lang pong tandaan utol. Na kung halimbawa sa ngayon pa lang, yung tipong magkakahiwalay na kayo, siguraduhin mo na siya itong umaatras and then saka mo tuldukan. Okay? And then, make it sure mo lang talaga na nabibigay mo yung kailangan mong ibigay sa kanya habang kayo pa. So yun lang po. Maraming salamat. Sana nakatulong yung video na ito. So ingat kayo. God bless and babush! Dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang na pinaglaban.